Hey bro, asan ka na ba? May gagawin pa ako mamaya. Ayoko pa naman magalit sa akin si Giselle. Alam mo naman na naglilihi yung business ko na yun. Ang tawag mula sa kabilang linya ng kuya ni Dale. I'm on my way, kuya. Agad na ibinaba ni Dale ang tawag ng kuya niya dahil nasa tapat na siya ng restaurant kung saan magkikita ang dalawang magkapatid. Naipark na niya ang kanyang sakyan. Inayos na muna ni Dale ang gusot nitong suot na polo bago ito bumaba ng kanyang sakyan dahil sa pinagmamadali siya ng kanyang kuya Nico. Napuyat na naman si Dale dahil sa pagbabar niya at may one night stand siya sa tuwing may makikilala itong babae sa bar. Ibang-iba si Dale kay Nico dahil si Nico ay seryoso ito pagdating sa babae. Kaya nang magtagpong muli ang landas ng dalawa ni Giselle ay hindi na nito hinayaan pang mawala muli ang kaisa-isang minahal simula pa noong mga bata pa sila ni Giselle. Si Dale naman ay daig pa niya ang ama nitong si Alex. Kung gaano ka-playboy ang ama nito noon ay siya namang mas lalo pa ang pagkababaero ni Dale dahil sa kabilaan ng kanyang mga babae. Yan ang isa sa sakit ng ulo ng mag-asawang Alex at Aliyah. Ito ang rason kung bakit magkikita ang dalawa at pag-uusapan ang mga bagay kung paano masusolusyonan ni Dale ang kanyang problema dahil lamang sa pagpapakasal niya kay Vanessa na isa sa mga anak ng kumpadre ng kanyang amang sa Alex. Kung hindi pa naikakasal si Dale sa itinakdang panahon na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang, ay mapipilitan siyang ipakasal kay Vanessa. At ito ang pinakaayaw ni Dale dahil ayaw niya sa commitment. Ni minsan hindi nagseryoso si Dale sa mga babae. Akala ko hindi ka na darating. Ano ba yung itsura mo? Mukhang kagigising mo lang ata ah. Nahalata ni Nico na bagong gising lamang ang kanyang kapatid dahil sa gusot-gusot nitong damit at buhok. Halata din sa kanyang mga mata na napuyat ito kagabi. Kuya, alam mo namang sa tuwing Biyernes at Sabado ako gumigimik. Why don't we talk in my office? Kung kailan hindi ako puyat, doon mo naman ayaw kong puntahan. Ikaw itong may problema, Dale. At bakit ako panlalapit sa'yo? Pwede mo naman akong puntahan sa bahay. I remind you, Dale. Huwag mo nang antayin pa na ipakasal ka kay Vanessa kung ayaw mo naman ikasal sa kanya lalo na't hindi mo naman siya mahal. Makakaya mo pa ba yung 3 buwan na palugit na ibinigay sa'yo nila mom and dad? Paano ka pakikilos kung puro pang babaeng inaatupag mo? Kuya, marami pang araw yung 3 buwan. Saka madali lang makaharap ng babaeng pakakasalan ko kung pera lang pag-uusapan. Marami tayo niyan, kuya. Ang pagmamayabang na sabi ni Dale sa kuya Nico niya. Okay, mamaya na lang natin pag-usapan niya at nagugutom na ako. Halos 1 oras na ako nag-aantay sa'yo dito. Ikaw magbabayad ha? Total marami ka namang pera. Napailing na lang sa Dale. Dumating na yung mga order nila Dale at Nico. Halos mapuno na ang kanilang mesa. Ang dami mong in-order kuya pero yung inumin natin wala. Reklamo ni Dale sa kuya niya. No problem. Tinawag ni Nico ang manager at lumapit naman ang lalaking manager. Sir, pakihintay lamang po na ma-serve yung drinks nyo. Sorry po sir kung matagalan ang pag-serve sa inyo. Hingin pa umanihin ng manager. It's okay. Wala pa namang nabubulunan sa amin eh. Ang sagot na pilyo ni Nico. Thank you po sir. Agad na umalis yung manager at tinawag niya si Sophia na mag-serve ng drinks kina Dale at Nico. Asan si Sophia? Wika ng manager sa isang waiter na lalaki. Nandoon pa po sir. Nagsaserve pa sa ibang customer. Ako na lamang po magsaserve ng drinks sa kabilang table sir. No, that's not your job para gawin mo ang trabaho ng iba. Ayan na po pala siya sir. Bakit ang tagal mo mag-serve? Kailan pa mabibilis ang pagkilos mo ha, Sophia? Inis na tura ng manager. Sorry po sir, hindi pa po ako sanay sa ganitong trabaho eh. Hingin pa umanihin ni Sophia habang hawak-hawak nito ang tray. O siya dali na, iserve mo na sa kanila ang drinks nila. Doon sa 2 gwapo na iyon. Turo ng baklang manager. Agad naman tinungo ni Sophia ang 2 lalaki na nag-uumpisa pa lang na kumain. Nang malapit na siya sa kinaroroonan ng 2 magkapatid na sarap sa pagnguya ng pagkain, ay nabigahan ni si Sophia nang makita niya ang kagwapuhan ng nakapolo ngunit suplado ang mukha nito. Dahil sa abala ang kanyang mga mata, sa lalaki ay hindi na niya napansin tumapon ang inumin ng mga ito sa may pantalo ni Dale dahil sa katangahan ni Sophia. Shit! Bulalas ni Dale dahil sa sobrang daming yelo na tumapon dito. What a foolish thing you have done to me! Galit na sabi ni Dale kay Sophia.
Napatangan na lang si Sophia sa kinatatayuan niya dahil sa hindi niya matanggal ang paninitig nito sa gwapong nilalang na si Dale. Halos lumukso ang puso nito dahil sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Bumalik lamang ang ulirat ni Sophia nang dumating ang manager na bakla. Naku sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya na matapunan kayo ng inumin. Agad namang kinuha ni Sophia ang table napkin sa kanya ipinuna sa basang parte ni Dale. Stop doing that! Kunatong napatingin ito kay Sophia at napatingin din si Sophia sa gwapong mukha ni Dale. Ngunit ipinagpatuloy lamang ni Sophia ang kanyang ginagawa habang nagkakatitigan silang pareho. Dahil sa katangahanan naman ni Sophia ay nakadakma siya na isang matigas na bagay sa gitnang bahagi ni Dale na siya naman ikinagulat ni Sophia. Damn it! Galit na sabi ni Dale. Naku sir, sorry po. Hindi ko po sinasadyang mahawakan yan. Stupid! Get out of my sight! Sigaw na galit na Dale. Sir, sorry po sa nangyari. Ako na po bahala sa kanya. Singit ng baklang manager ni Sophia. Agad na umalis si Sophia at yung baklang manager. Agad namang inawat ni Nico ang kapatid nito dahil sa nagingit-ngit na sa galit. Nagalit na tuloy ang alaga ni Dale at hindi niya alam kung paano niya naman palalambutin ang nabuhay niyang alaga. Nahalata ni Nico na namumula na ang mukha nito dahil sa pagdakma ni Sophia sa alaga nito. Dahil kitang-kita niya kung paano nito dakmain ang gitnang parte ni Dale. Uy, relax ka lang bro. Wala tayo sa private area at baka makuhanan ka na naman ng video ng mga fans mo at maikalat na naman ito sa social media. Sige ka, mapapauwi ka agad nang wala sa oras ni na mom and dad. Baka next day ay kasal ka na kay Vanessa. Kung kailangan mo magbawas, why don't you go to the comfort room? Never kong gagawin iyon dito, kuya. Bakit kailangan ko pang pumunta ng CR kung isang tawag ko lang naman sa mga babae ay agad na nila akong pupuntahan? Buwas-bawasan mo naman ang pambababae. Pwede ba magbago ka na? Dahil sa ginagawa mo, binibigyan mo ng sakit ng ulo sa mom. Huwag mong antayin na baka masangkot ka pa sa eskandalo dahil din sa pambababae mo. Okay, I will, kuya. Titigil lang ako kapag natagpuan ko na ang tunay para sa akin. Aantayin ko pa din si Christine. Huwag mong sabihin yan. Gawin mo. At bakit hindi mo pa siya hinahanap? Hanggang ngayon umaasa ka pa din na babalikan ka pa niya. Paggigiit nito. Yeah, and you will find out soon. Nang matapos na silang kumain at natapos na ang kanilang pag-uusap tungkol sa kanyang problema, ay naisipan ni Dale na mag-hire na lang ng tao para hanapan siya ng taong pakakasalan niya. Sumang-ayon naman ang kuya Nico niya sa plano ni Dale. As soon as possible ay dapat kasal na siya bago pa dumating ang kanyang mga magulang galing sa Amerika. Naghiwalay na ang dalawang magkapatid pagkatapos nila mag-usap. Inaya pa ni Dale ang kuya na magpunta ng bar ngunit tinanggihan lang siya ng kuya niya dahil buntis ang asawa nitong si Giselle. Padilim na nang umuwi si Dale dahil dinaanan niya pa ang kanyang kaibigan na si Hunter na siyang inutusan niya maghanap ng babaeng aalokin niya ng kasal. Ngunit isang peke lang. Sobrang traffic ng highway habang binabaybay ang daan pauwi ng kanyang kondo. Nag-shortcut na lang ito ng daan upang makaiwas ng traffic. Huminto muna siya sa may tapat ng 7-Eleven store. Dito na lamang siya bibili ng alak at sa kondo na lang siya iinom. Dahil sinabihan na siya ng kanyang kuya na umiwas muna sa mga babae at baka mas skandalo na naman ito. Sa pagbaba niya ng kanyang sakyan, nakita niya yung babaeng umiiyak na nakaupo mag-isa habang umiinom ito ng beer. Halos nakatatlo na ito ng bote ng beer. Nagtaka si Dale nang makita niya ang mukha ng babae nang mapagsino ito. Siya yung babae kanina sa restaurant. Hindi niya malaman kung bakit ito umiiyak. Minamasdan niya lamang ito at nag-order na naman ito ng 2 boteng beer. Hindi akalain ni Dale na sobrang ganda ng babae. Hindi iyon napansin agad ni Dale kanina sa restaurant dahil nagalit ito bigla dahil sa ginawa eksena ng babaeng waitress sa restaurant. Pumasok si Dale sa loob ng store para bumili na isang dosen ng beer in can. Agad niya itong binayaran kasama na din ang kinuhang ilang snacks. Sa paglabas niya ng tindahan ay nadatnan niyang lasing na ang babaeng waitress at may kausap ito sa kanyang cellphone. Agad na dumiretso si Dale sa kanyang sakyan upang ipasok ang biniling alak at snacks. Tatayo na ang babaeng waitress, ngunit matutumba na ito. Mabuti na lamang at may umalalay agad sa kanyang babae. Agad namang tinungo ni Dale si Sophia at tumulong sa pag-alalay sa babaeng nahihirapan ng umalalay kay Sophia. Ako nang bahala sa kanya.
Wika ni Dale sa babaeng tumulong kay Sophia. Sir, kano-ano niyo po kayo? I'm his boyfriend. Pagpapakilala ni Dale sa babaeng kausap. Sige po, kayo na po mahala sa kanya. Mukhang kanina pa po yan umiinom. At iyak ng iyak nandat na namin siya dito. Ang akala nga po namin ay hiniwalayan siya ng boyfriend. Yun pala ay may forever naman sa Ate Ganda. At ang gwapo niyo po, sir. Ang swerte ni Ate Ganda dahil ang gwapo niyo po. Mahabang sabi ng dalagang babae. Salamat sa pag-alalay sa kanya. Sige, iuwi ko na siya. Agad na binuhat ni Dale sa Sophia na parang bagong kasal at dinala sa kanyang sasakyan. Dahan-dahan niyang inihiga sa may backseat at kinumutan niya ng jacket para hindi ito lamigin. In-start na ni Dale ang engine ng makina saka pinaandar ng dahan-dahan ng kanyang sakyan para hindi makaramdam ng hilo sa Sophia. Ngunit nag-umpisa na ngang sumuka si Sophia sa loob ng kanyang sakyan at pati damit ni Sophia ay nasukahan na din ito. What the heck? Iinom-inom na madami tapos hindi naman pala kaya. Manda ka sa akin bukas. Dahil sa dami ng atraso mo sa akin, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito. Galit na sabi ni Dale. Nasa tapat na sila ng building kung saan nandoon ang condo unit ni Dale. Nagpatulong siya sa guard na buhatin ng babaeng inuwi niya sa kondo dahil nandidiri siya sa dami ng kanyang isinuka. Mas inintindi pang hawakan ni Dale ang dala nitong biniling alak at snack kaysa buhatin sa Sophia. Yung guard na lang ang inutusan niya magbuhat at pati din siya'y nandidiri din dahil sa isinuka ni Sophia. Nasa loob na sila ng kondo ni Dale at pinahiga na lamang si Sophia sa couch. Here, kunin mo ito. Inabutan ni Dale ang guard na 1,000 at umalis na ito. Nagpalit muna si Dale ng kanyang damit sa kanya din papalitan ng damit si Sophia. Na makapagpalit na si Dale ng damit ay sinunod niyang bihisan si Sophia. Inisa-isang tinanggal ni Dale ang damit na nasukahan ni Sophia, pati na din ang pantalon nito. Hindi malaman ni Dale kung bakit ganito na lang ang ginagawa niya sa isang babae, ni hindi naman niya ito kilala. Naalala na lang niya ang nangyari sa restaurant kanina nang madakma ng babaeng natutulog ang alaga niya. Kakaibang sarap iyon para sa kanya na hindi man lang niya naramdaman sa mga babaeng na ikakamay niya. Tanging bra at panty na lang ang natitirang suot ni Sophia. Hindi mapalagay sa Dale sa nakikita niya ngunit kailangan niyang pigilan ang init ng kanyang katawan. Kumuha na lamang si Dale ng basang towel. Sa kanya pinunasan ang mukha ni Sophia pati na ang buong katawan nito. Dinamitan niya din ito ng bago niyang damit na kulay puting t-shirt. Sinuotan niya din ito ng kanyang pajama upang hindi ito lamigin. Sa kanya ito binuhat upang ilipat ito sa malambot na kama. Pinagmasdan niya ang mukha ng babae. Maganda si Sophia pero payat lang ito dahil sa sobrang pagtatrabaho nito. Pati katawan nito ay napapabayaan na din niya. Hindi din nakapagtapos ng pag-aaral si Sophia sa kadahilan ng namatay ang kanyang ama kaya hindi na muli pang nagtuloy sa pag-aaral si Sophia. Ang kanyang ina naman ay may sakit at kailangang maoperahan agad sa lalong madaling panahon. Hindi kaya ni Sophia na itaguyod ang naiwang pamilya ng kanyang ama dahil may 2 kapatid pa itong nag-aaral. Kaya lubos na nasaktan si Sophia nang matanggal siya sa trabaho. Tumunog ang cellphone ni Sophia sa loob ng kanyang bag at kinuha iyon ni Dale. Dala-dala ang iniinom nitong beer. Nakita nito sa screen ang pangalan na Gavin ngunit hinayaan niya lang iyon at binalik muli ito sa loob ng kanyang bag. Tumunog muli ang cellphone niya at hindi iyon tawag kundi text message. Dahil sa pakialamero itong si Dale ay agad niyang binuksan ang text message at galing iyon sa kapatid ni Sophia na si Patty. Ate, kailangan na ni Inay ang gamot niya. Nakabili ka na ba? Tumunog muli ang cellphone ni Sophia at binasa muli ng pakialamerong si Dale ang cellphone ni Sophia. Ate, inatake na si mama sa sakit niya. Asan ka na ba? Kailangan ka namin dito, please. Umuwi ka na, ate. Ilang minuto na nakalipas ay wala nang muling nag-text pa kaya ibinalik din ni Dale ang cellphone ni Sophia na dipindot lang. Nakaubos na ng 7 beer si Dale at nakaramdam na ito ng pagkahilo. Agad na tumabi kung saan natutulog si Sophia. Sa couch, sana ito matutulog pero hindi naman siya kasya doon dahil sa sobrang tangkad nito. Nakatulog agad si Dale dahil sa sobrang kalasingan nito. Kinabukasan nakaramdam si Dale na parang may amoy paa na nakadagan sa kanyang muka kaya napabalikwas ito ng bangon. Kaya nangyari ay naitulak niya ng malakas ang paa ni Sophia na siya na may kinagising ni Sophia dahil nahulog ito sa kama.
Napadaing sa sakit si Sophia dahil sa sobrang lakas ng pagkakatama ng kanyang ulo at pati katawan nito ay masakit dahil sa pagkakahulog niya sa sahig. Asan ba ako? Sapo ni Sophia ang ulo niya habang nakasalampak sa may sahig. Lumapit si Dale kay Sophia upang tulungan niya ito pero nang makita ni Sophia at mapagsino ang lalaking kaharap niya ay hindi niya akalain na magkikita silang muli. Siya ang dahilan kung bakit ito natanggal sa trabaho na kakaumpisa pa lamang niya. Ikaw? Turo niya kay Dale. Yeah, it's me. Why? Anong ginawa mo sa akin? Bakit ganito na suot ko? Mangiyak-iyak na sabi ni Sophia dahil hindi niya akalain na ganito mangyayari sa kanya matapos itong magpakalasing kagabi. Hey, wala akong ginawa sa'yo. Dapat pa nga magpasalamat ka sa akin dahil tinulungan pa kita at binihisan. Ano sinabi mo? Ikaw nagpalit sa akin kagabi? Pautal-utal niyang tanong dito. Napatayo siya sa pagkakasalampak sa sahig upang sampalin ito. Ngunit sobrang tangkad niya at nahiya naman siya sa height nito. Walang hiya ka. Napakawalang modo mo. Dahil sa'yo natanggal ako sa trabaho. Nakapamewang lang si Dale habang nagagalit si Sophia sa kanya. Ako pa may kasalanan kung bakit natanggal ka sa trabaho? Bakit hindi mo tanungin dyan sa sarili mo kung bakit ka natanggal sa trabaho? Hindi mo deserve yung trabahong yan dahil hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. Kanino ka nga ba nakatingin? Di ba sa akin? At natapunan mo pa ako ng sobrang daming yelo sa damit ko. Kunwari pinupunasan mo pa ako. Gusto mo lang naman makachancing. And besides, may isa akong tanong sa'yo. Anong naramdaman mo na madakma ang junjun ko? Napanganga na lang si Sophia dahil hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Dahil kasalanan naman talaga niya iyon eh. Hindi kasi siya tumitingin sa dinadaanan niya. Magkusay nakatingin lang ito sa gwapong mukha ni Dale habang nagsuserve siya ng drinks kahapon. Tapos hindi niya pa sinasadyang madakma ang sinasabi niyang junjun nito. Dapat pa nga siya humingi ng tawa dahil siya nagkamali. Ano nga ba nangyari kagabi? Wala kasi akong maalala eh. Tanong ni Sophia kay Dale. See, hindi mo pa alam kung ano nangyari sa'yo kagabi? Kung hindi lang kita nakita, baka nasa ibang kamay ka pa, napunta at hubot-tubad na nakaratay lang sa daan. Nagets agad ni Sophia kung ano ibig sabihin ni Dale. Tama nga siya. Kung hindi dahil sa kanya ay baka na-rape na siya at itapon na lang basta-basta ang katawan ng bangkay. Pagkatapos itong gahasain. Uso pa naman ngayon ang gang rape dito sa bansa. Kawawa naman ang boyfriend ni Sophia kung mamamatay na lang ito nang hindi pa sila kinakasal ng boyfriend niya. Plano nilang magpakasal kapag nakauwi na ito sa Pilipinas. 1 taon nang nasa ibang bansa ang boyfriend niya at 1 taon na lang ay uuwi na ito sa Pilipinas. So, hindi mo ba ako pasasalamatan dahil inasakaso kita kagabi? Ewan ko sa'yo. Baka may ginawa kang kalukuhan habang binibihisan mo ko eh. Lalaki ka at ako babae. Imposibleng hindi ka nag-init na makita mo ako nakapantot bra lang. Never ako mag-iinit sa'yo. At kahit na ikaw pang natitirang babae sa mundo, hindi kita magugustuhan. You're not my type. Ang payat mo kaya. Singal na to sa kanya. Payat man ako sa iyong paningin, pero masarap naman akong angkinin. Nang paulit-ulit. Anas ni Sophia na dinig ni Dale ang pagkakasabi niya. What do you mean? Are you slut? Tanong ni Dale. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na mag-isip. Siguraduhin mong hindi ka maaakit sa akin. Pagtataray ni Sophia. It will never happen. In your dreams. Pagdidiin pa ni Dale. Initaan lamang ni Sophia sa Dale at lumabas ang 2 dimple ni Sophia. So cute. Usal ni Dale at tinalikuran na siya ni Sophia. Hindi mapakali si Sophia kakahanap ng kanyang damit sa sahig dahil gusto ninyang umuwi sa bahay nila dahil kailangan na ng mamay niya ng gamot para makainom na ito. Pero dahil sa kagagahin niya, hindi siya nakauwi dahil naglasing siya kagabi. Asan na yung damit ko? Saan mo nilagay? Inis niyang tanong kay Dale. Yung damit ba ang tinutukoy mo? Nandun sa may basurahan. Kunin mo doon at baka mapakinabangan mo pa. Turo ni Dale sa may kitchen. Aba, ang bastos nito. Hindi porkat mahirap lang ako, kailangan mo na itapon ang damit ko. At sa basurahan pa talaga. Kunot noong tinignan ni Dale sa Sophia dahil sa pagtataray nito sa kanya. Agad naman tinungo ni Sophia ang basurahan ngunit nang makalapit na siya ay naamoy niya ang masangsang na amoy nito. Nakita niyang puno ng suka ang damit at pantalon niya kaya kahit sarili niyang suka ay nandiri pa ito.
Lumapit naman si Dale kay Sophia at nakitang itsura nitong nag-aalinlangan. Oh, kunin mo na. Kung maisusuot mo pa yan. Hindi. Huwag na. Peram na lang muna ako ng damit mo. Ibabalik ko na lang sa'yo bukas. Pambihira naman. Reklamo na Dale. Pumunta na lang siya sa closet upang kumuha ng damit na maisusuot ni Sophia. Isang t-shirt na mahaba at isang short na jersey na gray ang kulay ang nadampot niya. Lumapit sa Dale, dala-dala ang damit ngunit nakita niyang malungkot ito habang may binabasa ito sa kanyang cellphone. Here, kahit wag mo na ibalik iyan. Bilisan mo na magbihis pagkatapos ay umalis ka na. Inis niyang sabi. Tinignan ni Sophia sa Dale sabay irap nito sa kanya. Oo, magantay ka, alis din ako dito. Kinuha agad ni Sophia ang damit saka nagtungo sa banyo upang doon magbihis. Hindi na siya naligo pa kundi nagilamos na lang dahil nagmamadali na itong makauwi at nag-aalala na ito sa kanyang mama. Naging pabaya si Sophia sa sarili niya at masyado niyang dinibdib ang pagkawala ng kanyang trabaho. Yun na lamang ang tanging pag-asa niya para matustusan ang pangangailangan ng kanyang mahal sa buhay. Ngunit hindi sapat ang kinikita niya lalo na't may sakit ang kanyang mama. Lumabas na si Sophia sa banyo at nakapagbihis na ito. Nag-imbestida na sa kanya ang suot niyang t-shirt tapos lagpas tuhod ang haba ng short nitong suot. Nakita naman iyon ni Dale at kunot noong tiningnan niya si Sophia na nakasimangot. Salamat sa pagtulong mo sa akin, Mr. Sungit. Alis na ako. Sana ito na ang huli natin pagkikita. Ano sa tingin mo? Na gusto pa kitang makita? Get out! Kinuha na ni Sophia ang bag saka umalis na ito. Naiwan na mag-isa sa Dale sa loob ng kondo. Nasa may waiting shed na si Sophia, nag-aantay ng masasakyan. Kinuha niya ang wallet niya upang kumuha ng pera. Naalala niya pala na ubos niya na ang pera niya at pati pamasahin niya ay naipambayad niya na sa ininom niyang beer kagabi. Hindi niya alam kung paano pa siya makakauwi dahil wala nang natira sa pera niya. Naalala niya yung lalaki na tumulong sa kanya kaya agad niya itong binalikan. Kinapala na talaga ni Sophia ang mukha niya para makahiram lang ng pera pamasahe pa uwi. Ang malas ko naman. Bakit ba ito nangyayari sa akin? Anas ni Sophia habang tinutungo ang kondo na lalaking hindi pa niya nakikilala. Nasa may tapat na siya ng pintuan at nag-aalangan kung itutuloy pa ba niya o hindi. Ngunit naisip niya na kailangan niya makauwi agad para maibigay na niya ang gamot ng kanyang mama. Unang katok ni Sophia pero wala ni bakas ng tao na magbubukas sa pintuan sa kanya. Sa ikalawang katok niya ay ganoon pa din. Sa ikatlong katok niya ay bumukas ang pinto. Napatulala si Sophia na makita niya si Dale na nakatapis lang ito ng tuwalya. Why are you here again? May kailangan ka ba kaya ka bumalik ha? Miss Payatot? Akala ko ba ito na ang huli natin pagkikita? Masungit niyang sabi. Sinimangutan lang ito ni Sophia. Hindi niya dapat ito patulan dahil may kailangan siya dito at baka hindi siya pahiramin ng pera at maglalakad siyang pauwi sa kanilang bahay. Ano kasi? Kailangan ko kasi ng pera pamasahe pauwi sa amin. Wala palang laman yung pitaka ko. Napakamot na lang ng ulo si Sophia dahil sa ginagawa niyang kapalpakan sa sarili niya. Ganyan ka ba makausap? Kayong sa ibang direksyon ka naman nakatingin? Why don't you face in front of me? Paggiit nito. Paano ba naman makakatingin si Sophia kay Dale kung ang nasa harapan niya ay Napakoyomi at mala Adonis ang katawan nito? Sorry mister. Akala ko kasi nandoon ka. Turo ni Sophia sa kanan niya. Agad naman siya sinaraduhan ni Dale kaya kinatukatok muli ni Sophia ang pintuan. Bumukas ulit ang pintuan at bumungad sa kanya ang galit na si Dale. What? Nagulat si Sophia sa pagsigaw niya kaya nag-aalangan si Sophia na magsalitang muli. Hindi niya alam kung itutuloy pa ba niya ang paghiram nito ng pera na pamasahe. Sige, list na lang ako. Sorry kung disturbo kita. Mabigat ang mga paa ni Sophia na lisanin niya ang kondo na lalaki. Kaya naman maglalakad itong pauwi sa kanilang bahay. Nakaramdam naman ng awa sa Dale sa sinapit ng babae kaya agad siya nagbihis upang ihatid na lang ang babae kung saan ito nakatira. Alam niya sa sarili niya na mali ang ginagawa niya dahil sa pagtrato niya sa babae. Lalo na at iniintay ito ng mama nito dahil nasa kanya ang gamot. Nagmamadali si Dale para hanapin niya ang babae. Gamit nito ang isa pa niyang sakyan dahil yung paborito niyang sakyan ay nasukahan lang ng babaeng hindi pa niya nakikilala. Hindi nabigo si Dale sa paghahanap niya sa babaeng waitress. Binusinahan niya ito ng malakas kaya nagulat na lang ito dahil ang akala ni Sophia ay masasagasaan siya.
Galit na galit ang itsura ni Sophia kaya kumuha ito ng bato saka pinagpupukpok nito ang salamin ng bintana. Agad na lumabas si Dale at nagulat na lang si Sophia dahil yung sakay ng kotse ay walang iba kundi yung lalaking nagpapamalas sa kanya. Ikaw na naman, ha? Sinusundan mo ba ako? Muntik mo na akong patayin sa nervyos Kung baka busino ka naman akala mo sa'yo ang daanan. Hindi porkat kotse ka na ay sa'yo na ang daanan. Nakatingin lamang si Dale sa may gawin ng bintana habang tinatarayan siya ni Sophia. Nakita ni Dale ang damage ng salamin ng bintana niya. Kunting-kunti na lang ay tuluyan na itong mawawasak. Nakita din iyon ni Sophia kung ano nagawa niya sa salamin ng bintana ng sakyan. Napanganga na lang ito at napahawak sa sariling bibig. Nakita mo ba yung ginawa mo Pwede kita ipakulong dahil dyan sa ginawa mo. Kaya mo bang bayaran yung damage na ginawa mo? Are you crazy, woman? Galit na sabi nito. No. Ayoko makulong. Ang pagmamakaawa ni Sophia. Pag-usapan natin ito, please. Kailangan ako ng mama ko ngayon. Kailangan ko na makauwi. May tumulong luha sa mga mata ni Sophia at nakita iyon ni Dale. Binuksan ni Dale ang pintuan ng sakyan sa may front seat. Karen, utos ni Dale kay Sophia. Hindi. Huwag na. Maglalakad na lang ako. Salamat na lang. Naging galit na naman ang itsura ni Dale dahil ang isa sa pinakaayaw niya ay yung sinusuway siya ng babae. Ang gusto niya ay siya ang nasusunod. Sad ka rin. Matigas na sabi niya. Ayoko. Paulit-ulit na sabi ni Sophia. Pwede bang hiyaan mo na lang ako? Tuluyan na umalis si Sophia at iniwan niya sa Dale habang hawak ang nakabukas na pintuan ng sasakyan nito. Nakalayo na si Sophia ngunit hinabol lang siya ni Dale. Sakay ng kanyang sakyan. Halos pagtinginan na sila ng mga tao na akala mo'y para silang magjowa na nagkatampuhan. Wala nang pakialam sa Dale kung makuhanan man siya ng pictures kasama ang babaeng hindi pa niya nakikilala. Hininto ni Dale ang sakyan sa tabi ng gilid ng kalsada kung saan nandoon si Sophia. Nagulat na lang si Sophia dahil nakasunod din pala ito sa kanya. Ano na naman bang ginagawa mo Pwede ba? Huwag mo na akong sundan. Okay. Madali lang naman akong kausap Tumalikod na ito saka bumalik sa kanyang sakyan. Tumalog ang saupo ni Sophia na makaalis na si Dale. Nakita niya si Patty ang tumatawag. Agad naman niya itong sinagot. Kinakabahan siya dahil iba ang kutob niya. Hello, Patty. Napatawag ka? Ate, si Mama sinugod namin sa ospital kanina. Asan ka na ba? Kailangan ka na namin ngayon. Hindi ko na alam ang gagawin ko, ate. Please. Umuwi ka na, ate. Please. Umiiyak ang kapatid niya habang kausap niya ito. Kailangan niya makauwi agad dahil kung maglalakad siya pa uwi ay abutin siya ng siyam-siyam. Agad niyang nilungon kung saan yung lalaki at yun nga, ini-start na dito ang sakyan at siya na lang ang tanging pag-asa niya upang siya'y makauwi agad. Umalis ako nang hindi na nililingon pa ang babaeng hindi ko pa nakikilala. Sobrang bad trip ako sa babaeng ngayon dahil masyadong maingay itong magsalita. Sasakay pa lang ako sa aking kotse nang marinig ko ang pagsigaw nito at tumakbo papalapit sa akin. What? Kunot noong tanong ko sa babaeng hindi ko pa alam ang pangalan niya. Yun lang ang tanging tugon nito at napakamot pa sa sariling ulo. Hurry up! Inis kong tugon dito. Kung pwede po sana, sir, makisuyo na lang sa inyo. Pakihatid po ko sa amin. Ate, sa ospital po. Yan itong sabi. I'm not a driver in a public vehicle para sakad ka sumakay. Madiin ko sagot. Napanganga ang babaeng kausap ko na gusto makasakay sa akin. Sumama ang timpla ng kanyang itsura at galit na galit ang paggawang paninitig nito sa akin. Asama na ugali mo. Inis niyang turan saka ito padabog na umalis. Nakaramdam tuloy ako ng awa dahil may nag-aantay na magulang sa kanya at nasa ospital pa ito. Sumunod ako sa kanya at dinig na dinig ko ang mga samud-saring reklamo niya sa akin. Hey! Napahinto siya at napaharap sa akin. Ano? Nagmamadali ako sa pupuntahan ko at pwede ba? Lubayan mo na ako. Tumalikod na ito at pinagpatuloy ang paglalakad. Inuli ko agad ang kamay niya at biglang napaharap ito sa akin kaya nagpang-abot kami.
ng banggaan sa aming mga katawan. Agad naman niya akong tinulak at galit na naman ang itsura nito sa akin. Inisian ko siya dahil nakakatuwa lang tingnan. Pinamewangan ako nito na parang nanay na nagagalit sa akin. Naalala ko tuloy bigla sa mommy dahil ganito magalit kay daddy. Halika na, ihahatid na kita. Pag-aya ko sa kanya. Sasagot na sana siya nang sumingit ako sa sasabihin niya, sana. Huwag ka na magsalita pa kung ayaw mong kargahin kita. Follow me. Utos ko, ngunit hindi man lang ito kumikilos sa kinatatayuan niya. Pinaningkitan ko siya ng mga mata ko at ganoon din ang kanyang tinuran. If you stand there, I will do what I said before. Banta ko sa kanya. Hindi nga siya nagsalita ngunit nauna na itong nagtungo sa akin sakyan at sumunod na lamang ako. Pambihira. Anas ko. Kasalukuyan kami bumabiyahe papuntang ospital. Katahimikan ang namayani sa amin. Ramdam ko na nag-aalala ito dahil sa ina nito na may sakit. Napakahalaga para sa kanya ng pamilya niya at bilib ako sa katatagan niya dahil sa kanya umaasa ang kanyang pamilya at halatang palaban ito sa hamon ng buhay ng kanyang pinagdadaanan ngayon. Pero ako ay hindi man lang mabigyan ng importansya ang aking pamilya, kaya heto ako at pinapamadali na ipakasal kay Vanessa. Pero hindi ko naman siya mahal. Pwede pa naman sigurong pakiusapan ng aking mga magulang na huwag na ipakasal kay Vanessa at magbabago na ako. Pero paano ko mababago ang sarili ko? Halos ganito na ang nakagawian ko simula pa lang. Parang ang hirap naman ata na baguhin bigla ang sarili ko.